Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay marapat mo nawang lingapin at subaybayan, upang makita namin ang dapat gampanan at para dito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-iingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko." Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi iyaong utos, ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis, ang pag-asa'y marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan.
Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitiko, dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitiko na nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatatawad na ang kasalanan mo." May nakaupo doon na ilang skriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan, ha? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Di pa kami nakakakita ng ganito, ang sabi nila. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang hangad noong 4 na nagdala na ang may sakit kay Jesus ay kagalingang pangkatawan. Subalit nung kanilang maihugos mula sa bubong, ang may sakit, pagbaba ng may sakit sa harap ni Jesus, ang ibinigay ni Jesus kagalingang pangkaluluwa. Ang unang bungad ng Panginoon, "Anak, pinatatawad na ang kasalanan mo." We need healing, of course. But we need healing of the soul more than healing of the body. Kasi gumaling man ang ating katawan, papanaw din naman tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng hindi papanaw. Oo, maghangad tayo ng kagalingang pangkatawan. Pero ang larawang ibinibigay ng Ebanghelyo ngayong araw na ito, mas hangarin natin ang kagalingang pangkaluluwa, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mas hangarin natin na tayo makapagpatawad ng kasalanan ng iba. Huwag nating pamayaniin ang puot sa ating puso. Kung may nananatiling galit diyan laban sa 1 o 2 o 3 tao, matutong magpatawad. Kung ikaw ang nagkakasala, matutong magpakumbaba at humingi ng tawad. Kahit ka pa may sakit, masaya kang papanaw pag alam mo you are able to reconcile with people. Lalo na people who you are supposed to love. Lalo na yung mga taong dapat, alam mo na dapat ay minamahal ko ito bigari hindi ko mahal. May mga kasama tayong ganyan Nagdadasal sa simbahan, nahingi ng kagalingang pangkatawan, pero ang kanilang kalooban, ang kanilang puso at isipan, ang kaluluwa, punong-puno na ng karamdaman. Siguro, meron tayong nararamdaman sa pangkatawan, never realizing na ang ating kaluluwa, paralitiko na pala. Sa tindi ng mga dinadala natin sa buhay. We need to be forgiven and we need to forgive. We need to be forgiven and we need to forgive.
Mas masarap ang pakiramdam na ang kaluluwa mo ay malusog kaysa ang katawan ang malusog, subalit ang kaluluwa naman ay paralitiko na. Humingi tayo ng awa sa Diyos na nawa nga matuto tayong magpatawad at matuto ring humingi ng tawad. Both of this ay nangangailangan ng kapakumbabaan. Yung humingi ka ng sorry, you need humility for this. Yung patawarin mo ang taong kinaiinisan mo ng sobra, you really need humility for this. So ask God for a humble heart. Humingi tayo sa Diyos ng kababaan ng loob upang tayo'y matutong magpatawad at matutong makahingi ng tawad. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob, naririto ang aming mayaalay. Mula sa lupa, bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanglibutan, sa iyong kagandahang loob, naririto ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng tanang mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon naway sa inyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng bati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo pong lahat. Mandalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalainawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.